Ngayong araw ay nagpunta ulit tayo sa Divisoria para bumisita muli sa Carmen Planas at tignan ng mga bagong ganap sa Burautan. Medyo matagal na din mula nung huli tayo nagpunta doon. Ano na kaya ang bago? Isa sa unang-una naming pinupuntahan dito ay ang pwesto ni Kuya Dan. Mukhang may bagong latag na relo si Kuya. 4-5 po banda Yan. dyan. Ito, 3.5. 3-5 po. Itong Invicta, 4.5. 4-5 po yung mga Invicta ninyo. Ito po, yung mga fossil ganyan. Ito, ano lang yun? 1K lang. Po? 1K. Ah, 1K. Ito na 1.5. Ang dalawa na. Ito, 3.5. 3-5 po yan. Tapos ito, 2.5. Yan po. 500. Couple watch yung iba. Oo. Ito Seiko Monster. Ito, tipo 1,000. Ito 1,000 pesos lang ito. 1,000 lang to. Ito 50 to. Oo, 250 siya. Dito mo? 600 pero pwede hanggang 500. Isa na si Kuya Dan sa pinakamatagal na nagtitinda ng replica watches dito sa Carmen Planas. Nakilala si Kuya Dan sa dami na din ng kanyang mga parokyano na kung minsan ay bulto-bulto kung umorder. Meron siyang relo na panlalaki at pambabae. Meron pa nga siyang couple watch. Kung pagmamasta mo maigi yung mga relo, mabibilib ka din sa quality ng pagkakagawa kahit ba hindi ito masasabing original. Mababa yung dalawa. Dalawa isang araw, ganun po. Na Hindi, pagkalinggo. pagkalinggo. O linggo lang talaga na nakakadalo. Kasi sumasabay yun sa maraming tao. Ah, pag dinumog na Oo, to. doon papasok yan. Hindi yung papasok lang siya lang mag-isa. Tanong lang. Ang susunod natin pupuntahan ay yung pwesto ni Kuya Noel. Madami siyang binibenta tulad ng mga lumang digital camera, video recorder at kung ano-ano pa. Wala na yun. Kaya na bahala talaga maghanap dito ng ng gusto niyang items. Magaganda pa yung iba, kaya lang wala silang battery. Magaganda pa yung kaha niya no? Oo. Mga vintage cameras. May lente pa.
Pag minalas niya, gabi pa lalabas. Hindi, galing Bobo. Nag-agad sila. Dami mga nasa 40. Isa sa nakakuha ng atensyon ko ay itong lumang pager. Naalala ko, pinapangarap ko to dati bago pa magkaroon ng mga cellphones. May tape pa siya eh, no? Ito yung battery. Maganda ang presyo ng battery. Marami nagbebenta niya sa FB. Ginagawa pa nga, hindi tinatanggal yung proseso. I-check out nyo na lang yung pwesto ni Kuya Noel. Baka sakaling may mabili kayo sa kanya. Tumingin naman tayo ngayon ng mga laruan. Minsan kasi makaka-jackpot ka rin dito eh. Magkano ba yung mga ganitong laruan? Depende po. Sandaan, 50. Ano, yung Gundam. Vintage na kasi yung iba yun. Batman po yung magkano? Mga Batman, ganda. Madami naglalatag dito sa Carmen Planas. Kaya minsan mahirap isa-isahin eh. Hindi lang yan. Pero dito sa pwesto ni Kuya Agay, nakabili kami ng lumang camera dito noon nung unang punta namin. Meron din siya mga lumang digital camera, cellphone chargers, at mga kable. Ayun. 150 na lang. Palabas na tayo ng Carmen Planas. Pero samahan nyo pa rin kami at meron pa tayong ibang pupuntahan dito sa Divisoria. Dahil malapit na rin ang Pasko, bakit hindi pa tayo tumingin ng pwedeng panregalo ng mga laruan? Dito sa 168 Shopping Mall, nakakita kami ng bilihan ng mga laruan. Meron silang mga second hand at marami rin silang mga brand new. One, 3 bawat isa. Pumunta naman ngayon tayo ng Prime Block Mall, kung saan nandoon ang ating susunod na destinasyon. Tila, libre pala Dito natin matatagpuan ang Anding's Toys. Matagal na din tong tindahan na to dito eh. May tuturing na nga siyang haligi ng Tutupan Center Mall. Siguradong malulula ka sa dami ng kanilang binebentang laruan na kahit siguro hindi na bata ay maaaliw pa din. Samot-saring laruan ang mabibili dito para sa mga inaanak ninyo ngayong Kapaskuhan, mapababae man o mapalalaki.
sa paborito naming nakita dito ay itong classic train set. Pangarap din kasi naming mag-setup ng ganyan balang araw. Dahil malapit na rin ang mga Halloween parties, may mabibili din pala dito mga costumes na pambata sa murang halaga. Bisitahin nyo na lang ang Anding's Toys sa 3rd floor ng Prime Black Mall. Siyempre, di makukumpleto ang araw kung hindi natin bibisitahin ang Burautan sa Tomas Mapua Recto. Dito, puntahan ulit natin yung pwesto ni Kuya Doy. Salamat po sa... Mukhang marami rin siyang bagong latag ng mga relo ngayon. Oh, 1.5 ito. So, 2,000 pesos daw, sabi ni Kuya. Ano na yan, rare item na yan. Ang Ay, ganyang design. Iba yung shape niya eh, no? Yung bracelet niya. Maganda yung ano. Unique. Naligaw pa nga po akong Emporio Armani yan, gano'n. Tsaka LG. Yan, Louis Vuitton. Na to ng ano, napalitan na to ng bracelet. Magkano yung ganito, Kuya? Okay, ball. 2,000. 2,000 pesos. Yan, kanya lahat. Ito, napalitan ng bracelet. Yan, all original lahat daw yan. Sabi ni Kuya. Ito, marami na. Kasi magpapasko. Yan, Scotland po, Denmark. Magkano to, Kuya? Okay po. May mga bawas pa naman sa presyo na. Ganda ng bracelet niya, oh. Kanya lahat ang bracelet. Scotch. Mabait yan si Kuya Doy. Madaling kausap at bukod sa pagtitinda dito sa Burautan, active din siya sa mga gawain pang simbahan. Hindi gaya ng sa iba, walang replica watches si Kuya Doy. Puro second hand lang ang binibenta niya. Chronograph. Magkano yung ganito, Kuya? Cost 2K po. 2K. All original to, Kuya? Tama. Itong ganito, Kuya, magkano? Yan boss, 1.5 sa ganun. May bawas pa yun. Vintage na yan. Yung mga unang kasi. Ganito, oh. Vintage yan boss. Taas kasi po. Kayo na lang ang bahala makipag-usap sa kanya kung sakaling gusto niyong tumawad. Madalas sila dito Sabado, Linggo. Nagsisimula siya maglatag ng alas 3 ng hapon hanggang bandang alas 7. Paano ano? Kung mga unang inawakan niya po ay. Tumingin naman tayo sa ibang naglalatag dito sa Burautan. Ano? Ang masaya doon dito. May luma pang headset para sa Nokia, oh. Nokia 8210. Classic na to, ah. Magkano po yung ganito? 50 po lang. Ano? Meron pang 7210, no? Mahirap na kumanap ng ganito. 50 pesos lang. 50 pesos. Yan. Ito, charger din ng keypad phone, no? Ngayon lang nakita ng ganito, ah. Ito, 50 pesos din, no? Tapang mga mo. Mga vintage toys, meron pa. Madami pa ding available na chargers para sa luma niyong cellphones o gadgets kung sakaling kailangan pa ninyo.
Dito sa pwesto na to, nakilala naman namin si Kuya Tisoy. Puro mga lumang pera at barya ang binibenta niya na pwede niyong isama sa mga koleksyon ninyo. Nakita mo na sa planas eh. Lanas. Tahimik ang ano ngayon, panahon. Linggo kayo pupunta ro. Eh, lang po, sobrang dami din na nag-vlog. Meron din daw siyang binibentang mga pantalon. Wala nga lang siyang dala sa araw na to. Itong mga November. November po. Kailangan doon may 20 million. Pantalo no. Hindi yun, mura mo lang nakukuha. Mataas ang benta. Gano'n mo marami yan po sa Baka makuha mo isang daan siya, gano'n. Pero yung gold niya, mga 100 na lang makukuha mo sa kanya. Hindi, 14 ang piraso. Tignan pa natin yung iba't ibang klase ng pera na binibenta niya. Tulong ha. Tulad kaninang umaga sa Carmen Planas, marami rin nagbebenta ng mga laruan dito. Natatawagin natin Bura o Toys. Hindi na dyan, walang mint. Hindi, yung gilid, 20. Sa mga laruan naman, inibenta nila yon sa halagang 10 piso hanggang 50 pesos. Depende yung sa laki at sa dami. Ninja Turtles, oh. Familiar kayo sa Smurf. Ito Smurf. Learning Jollibee, Super Mario. May nakita kami mga wallet dito sa halagang 100 pesos na pwedeng pang araw-araw na gamit. Ito, 10 lang. Nakita na rin kami dito kay SpongeBob eh. Kaya binili na rin namin siya sa halagang 20 pesos. CCM pang ko. Resting. Kadalasan ay may mga nakalatag dito na items na hindi mo akalain makikita mo pa. Yung iba palang nagbebenta dito ay nagbebenta rin sa Carmen Planas tuwing umaga. May panahon na pinaalis lahat ng mga nagtitinda dito dahil sa hindi pagkakaintindihan. Buti na nga lang nakabalik sila ulit. Magagabi na at gutom na din kami. Kaya bago tayo umuwi ay kumain muna tayo sa isang kilalang tapsilugan dito sa Tomas Mapua. Punta ngayon tayo sa paborito namin kinakainan nung high school kami, ang Incheck, Tapsilog. Ngayon matagal-tagal na rin ako hindi nakakain dun eh. Ilang taon na rin. So, checkin natin ngayon kung bukas pa sila. Kung naman bukas pa sila, bisitahin natin ulit. Naalala ko to nung high school pa kami. Ito yung lagi namin kinakainan pagkatapos ng eskwela o pagkatapos namin maglaro ng basketball. Nakakatuwa nga eh, kasi na-preserve nila yung itsura. Kaya tuwing babalik ka dito, bigla maalala mo yung kabataan mo.
Ang paborito namin orderin dito ay yung tinatawag nilang torture. Di namin alam kung anong pinagmulan ng pangalan na yun eh. Pero kakaiba, di ba? Kaya kung alam mo yun, ibig sabihin ay madalas ka talagang kumain dito. Tutuusin, simple lang naman siya eh. Torta lang siya na pinagsamang tosino at tapa na pinrito sa binating itlog. Tapos, doble na ang sinangag o fried rice. Kaya kung malakas ka sa kanin, ayos to para sa'yo. Tara, tikman natin at alamin natin kung ganun pa rin ba ang lasa. Ito yung classic na sabaw. Ano siya eh? Medyo matamis. Para siyang pares. Ano masarap? Ito siyang torture. Magalo na itong tosino tsaka papa. Usually, sa iba yung order natin, iwalay siya ito. Masarap. Order din tayo ng tofu. Ano masabi mo sa sabaw? Malasa. Medyo matamis-tamis konti. Para siyang pares. Parang bares yung lasa. Meron dito chili oil. Isa to sa pinaka dito. Ito toyo. Toyo tsaka chili. Nauna maubos yung toppings bago yung kanin Mekos na nga sinanay. Si Kuya Jules pala ang cook dito sa Tapsilog ni Incheck. Ganun pa rin dapat. Parang high school. Approve! Bisitahin nyo rin sila dito along Tomas Mapo Street, Santa Cruz, Manila. Patapos na naman ang araw. Sinimulan natin tong adventure na to kaninang umaga sa Divisoria. May mga nabalikan tayong mga kaibigan. At may nadagdag din na mga bagong kakilala. Sana ay makasama ulit namin kayo sa aming susunod na adventure.